Siguro'y marami sa inyong nagtataka kung bakit sa kabila ng kasikatan noon ng Ghost Fighter sa bansang Japan ay tila parang minadaling tapusin ito ni Yoshihiro Togashi. Kaya naman sa video na ito ay ating pag-uusapan ang dahilan kung bakit masakit pa rin para kay Yoshihiro Togashi ang ending ng Ghost Fighter. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-follow ang ating FB page, i-like at i-share ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Ang ending ng Ghost Fighter ay isang bagay na patuloy pa ring pinag-uusapan sa anime at manga community hanggang sa ngayon, lalo na dahil ito'y isang likas na 90s na serye na nilikha ng may akda ng Hunter x Hunter na si Yoshihiro Togashi. Si Togashi Sensei mismo ang nag-ulat sa internet November 2023 patungkol sa hinaharap ng Hunter x Hunter at sa pagre-reveal ng mga posibleng wakas nito kung siya'y hindi makakakumpleto ng serye sa mga darating na taon dahil sa mga problema sa kalusugan. Hindi nakakagulat na ito ay nagbibigay ng flashback sa maraming fans patungkol sa ending ng Ghost Fighter na itinuturing pa rin na isang malaking senyales ng pagka-burnout ni Yoshihiro Togashi at pangkalahatang panghihinayang sa industriya ng manga. Sa ilang paraan, ito'y maaaring ituring na babala ng kung ano ang mangyayari kapag ang mga editor at nasa mas mataas na posisyon ay patuloy na pumipilit sa isang matagumpay na serye para sa lahat ng maling dahilan. Ang Ghost Fighter ay isang magandang halimbawa ng artistic progression at ito ang eksaktong yugto kung saan si Yoshihiro Togashi ay umangat mula sa isang medyo standard na mangaka patungo sa isa sa pinakamahusay sa industriya. Ang serye ay nagsimula noong mga unang 90s bilang episodic story na nakatuon sa mga ghost stories at pagkatapos ay naging isang classic battle shonen at pagkatapos ay isang deconstruction ng genre na kung iisipin ay nagbibigay diin sa mga hilig ni Togashi na lubusang ipinakita sa Hunter x Hunter. Ang serye ay sobrang benta at ang anime adaptation ng Studio Period ay lubos na pinuri rin. Ngunit ito'y noong huling bahagi ng chapter Black Ark na nagpakita ng mga butas sa kwento. Si Togashi ay lubos na nahihirapan sa problema niya sa likurang bahagi ng kanyang katawan, isang bagay na patuloy na nagpapahirap sa kanya hanggang sa ngayon at nagkakaroon ng creative burnout dahil hindi niya alam kung paano itutuloy. Naramdaman niyang nagawa na niya ang lahat ng maaaring gawin sa mga karakter na ito at naisip na gawing mas detalyado pa ang deconstruction sa huling arc, ang The Three Kings of Makai, ngunit ang kanyang kalusugan sa isip at pisikal ay napakalaki. Ito ang dahilan kung bakit minadali ang arc at ang ending ng Ghost Fighter. Ang laban ni Eugene kay Yomi ay hindi pa nga ipinapakita sa manga at ang buong saga ay nangyari sa loob lamang ng 21 chapters, kaya't ito ang pinakamaikli sa buong trabaho niya. Marahil ang pinakamalaking senyales na minadali ang ending ng Ghost Fighter sa manga ay ang katotohanan ng kinailangan ng Studio Period na magdagdag ng maraming anime original na material upang makumpleto ang huling arc, kabilang na ang huling laban sa pagitan ni Eugene at Yomi. Ito'y lubos na hindi pangkaraniwan sa industriya ng shonen ngayon. Gayunpaman, si Yoshihiro Togashi ay naging tapat at nagpakatotoo ukol sa kanyang mga dahilan kung bakit niya ito tinapos sa kanyang sarili paraan. Malinaw ang mensahe ni Yoshihiro Togashi na hindi siya nakakaramdam ng anumang kasiyahan sa pagsusulat o pagguhit sa mga huling kabanata ng Ghost Fighter at napakalaki ng pressure niya dito, kaya't pinili niyang tapusin ito ng biglaan. Napatunayan ang epekto nito kay Yoshihiro Togashi sa kanyang sumunod na manga series na Hunter x Hunter, sapagkat hindi na siya kinakailangan sumunod sa anumang deadlines at naglalabas lamang siya ng chapter sa sarili niyang kagustuhan na malamang ay para sa kanyang sariling benepisyo, lalo na't may mga issues siya sa kalusugan. Kaya kung isa din kayo sa napapaisip kung bakit ang tagal gumawa ng bagong chapter ni Yoshihiro Togashi, ay alalahanin na lang natin ang sinapit ng Ghost Fighter noon. Bagamat may mga magagandang sandali ang Ghost Fighter ending tulad ng pagkatalo ni Eugene sa huling laban na isa pang pag-iba ni Togashi sa mga inaasahan sa shonen at ang pagkikita nila ni Jenny sa tabing dagat. Karamihan ng tao ay
sumasang-ayon na ang isang serye na may ganoong kalidad ay deserve ng mas magandang ending. Gayunpaman, ang mga issue ni Togashi noong panahon na iyon ay nagbibigay ng lohikal na dahilan sa kanyang desisyon. Sa aking palagay, ang ending ng Ghost Fighter ay patuloy na naglalaro na may magandang ending sa utak ni Yoshihiro Togashi, at tayong mga fans ng Hunter x Hunter ay umaasang hindi dadaan ang ending nito sa kahalintulad na kapalaran ng Ghost Fighter. Isa ito sa mga pinakamahusay sa buong kasaysayan ng manga at nararapat itong magkaroon ng isang ending na angkop sa legacy na itinayo nito sa paglipas ng mga taon. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Ghost Fighter.